beloved Boss Mike Cervera. Good news! Ang progress ng North-South Commuter Railway Project. Sa mga taga-Norte. Ang Norte na tinutukoy ko mula sa Maynila hanggang doon sa Clark, Pampanga. Eto na mga kababayan, konting kembot na lang, inyo nang mapapakinabangan. Pero si Sarah, kailan nyo napakinabangan? Tanong ko mga kababayan, kailan nyo napakinabangan? Si Inday. Eto, Pangulong Bongbong, pasok! JP, ano na ang progress ng North-South Commuter Railway Project? Ella, ayon sa Department of Transportation o DOTR, nasa higit 80% na ang completion rate ng dipo ng North-South Commuter Railway Project sa Clark, Pampanga. Nako mga kababayan ko, para sa inyo yan. Yung mga taga Pampanga, Bulacan, papuntang Maynila, ay hindi na masyadong mahihirapan. Makakasubok na kayo ng world class na tren. Oo, hindi nyo na kailangan pumunta ng Japan, Hong Kong, at kung saan-saang bansa pa yan. Magkakaroon na tayo ng sarili natin. Tandaan nyo yan. Konting kembot na lang. Opo. Samahan nyo na kami kumembot para matapos na yan. Eto, ayan matatapos na ang mga tren at dipo kung saan maglalagi at mag-iistasyon yung mga tren natin, mga kababayan. Nako, iba. Iba talaga. Rate ng dipo ng North-South Commuter Railway Project sa Clark, Pampanga. Correct, mga kababayan. Mula Pampanga, Lorio, mula Pampanga, Manila. Hindi, baka umabot pa yan hanggang Bicol, hanggang sa tapat ng Nanay Lenny nyo. Tandaan yan. Sige, tuloy. Inaasahan na matatapos ito sa Hunyo ng susunod na taon o Nako, sa June, mga kababayan, pakikinabangan nyo na to. 2025. Ngayong umaga nga ay nagsagawa ng site inspection ang DOTR sa dipo ng NSTR project sa Clark, Pampanga. Kabilang sa mga pasilidad ng dipo na pinuntahan ng DOTR ang training center kung saan dito isasagawa ang training sa mga empleyado ng tren. Nako, mga kababayan, ganda talagang galing mo. Love you, BBM! Love you, BBM! Nasa na yun? Love you, BBM! Love you, BBM! Pasok! Nasaan ka na? I love you, BBM ka na. Ano ba? Wala dyan. Nasaan yun? Love you, BBM! Love you, BBM! Ganon! Love you, BBM! Nasaan na yun? Love you, BBM! Wala. Nasaan na yung love you, BBM? Ito. Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. I love you, BBM. Di ba kayo mag-I love you? Paki-comment naman. Kung si Inday nga nalustay, nag-I love you na. Kayong mga loyalista, hindi pa. Mag-I love you na. TC Building o ang Operation Control Center. Ito yung pasilidad kung saan lahat ng kontrol ng tren mula sa Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna ay nakakonekta. Ininspeksyon din ng DOT. Narinig nyo, ulitin ko. Mula sa Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna ay Hanggang Calamba, Laguna. Hindi pa pala umabot. Doon sa bintana ni Nanay Lenny. Hanggang Clark, Pampanga at hanggang Calamba, Laguna. Yan yon mga kababayan. Grabe, love you, BBM. Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. I love you, BBM. Yon!
Di ba? Ganun dapat. Mag-I love you kayo sa kanya. Isa pa nga. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. Oh, love you BBM kasi siya lang daw ang magnanakaw. Si BBM, mga kababayan, hindi. Magnanakaw, hindi korap. Si Sara lang ang mangungurap. Ha? Si Sara lang ang mangungurap. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. Love you, BBM! Love you, BBM. Grabe. Sino ba naman ang hindi makakapag-I love you dyan? Kaso, Ininspeksyon din ng DOTR ang workshop ng tren. Ito naman yung pinakamalaking pasilidad sa dipo kung saan isinasagawa ang maintenance sa mga bagon ng tren. kita nyo mga kababayan, inaasikaso ng husto. Samantalang si Sara, inaasikaso rin naman ng husto yung confidential fund niya. Mga kababayan, kaya ang sigaw ng mga kababayan natin. Ang tao! Ang bayan! Sara Duterte! Tanggalin sa pwesto! Sara Duterte! Tanggalin sa pwesto! Tuloy, ang PNR, Nasa higit 80% na ang natatapos sa dipo. Inaasahan namang magkakaroon ng partial operation ang NS. Ang ganda mga kababayan. Nako, ganda Ganda na ito. Kita ko. Alam nyo mga kababayan, hindi pa tapos yan. Pero kitang-kita na yung ganda niyan. Ang tibay, Basta gawang Marcos, tandaan nyo, pakikinabangan hanggang sa kaapu-apuhan. Di ba? Hanggang kaapu-apuhan natin yan. Pakinabang nila yan. Kaya yung ating pakikipaglaban para kay Pangulong Bongbong, hindi yan masasayang. Di ba? Tuloy! TR mula Clark, Pampanga hanggang Valenzuela City sa 2027. Oy, nako, Valenzuela, mga kababayan ko sa Valenzuela. Mukhang hindi na mahihirapan Ay nako, masarap yan bumiyahe. Nako, mukhang bullet train pa yan. Biruin ninyo mga kababayan, saglit na saglit lang. Nandoon na kayo sa Pampanga. Aba, sakto. Jen Angeles, mukhang pwede na doon Ay, nako. Baka gusto mo, doon na lang tayo sa Pampanga. Ano? Ang NSTR ang isa sa pinakamalaking railway project ng gobyerno na layong pagdugtungin ang biyahe. Ang ganda mga kababayan. Grabe, no? Ang ganda. Wala na, hindi na natin kailangan magsasakyan. Doon na lang yan sa bahay. Doon na tayo, mga kababayan. Saan? Sa tren sumakay. Ano pang ginagawa ng tren na yan? Napakaganda niyan. Gawang Marcos yan. Pagtatak Marcos, habang buhay pinapakinabangan. Paggawa ni Duterte, nako, 1 taon pa lang, hindi nyo na madadaanan. Kaya Mr. President, Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. isang I love you naman dyan. Talaga, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Yan mga kababayan, si Pangulong Bongbong, walang pakiyan kay Sara. Ang inuuna niya, yung mga proyektong mga naumpisahan para matapos na. Eto mga kababayan, tanong ko lang, payag ba kayo na mawala si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang? Dahil pag yan nawala, malamang hindi na naman nila itutuloy yan. Tandaan nyo yan. Hindi nila itutuloy yan. Mangyayari na naman ang nakaraang kasaysayan. Di ba mga kababayan? Ganun naman lagi, di ba? Hindi nila tinutuloy yung mga proyekto ng mga Marcos kasi ang katwiran, baka daw maalala ang pangalan.
Di ba? Ang babaw, pang bobo lang. Tuloy. Meron itong 35 stations na mag-ooperate oras na matapos ang kabuuan ng proyekto. Nako, 35 station. Station Porac. Siya may Apalit. Susunod, Bulacan na. Nako, Giginto, Marilao, may Kawayan. Nako, Valenzuela na. Grabe, no? Malupit talaga si Pangulo. Ayan nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, tama yung pagpili natin kay Pangulong Bongbong. Ngayon, ipapaliwanag ko lang. Si Pangulong Bongbong, wala nang pakialam kay Sara yan. Alam niya naman kung ano yung kakayanan lang ni Sara Duterte. Mahina talaga kukote. Magaling lang magnakaw. Yan lang ang kakayanan. Ngayon, mga kababayan, eto dyan. Si Pangulong Bongbong ayaw magpa-distract niyan. Ang pangako niya, eto mga kababayan. Di ba sinabi niya na ayaw niya. Ayaw niya na ng ganyan na makipagbardagulan, makipagdebate kung kani-kanino dyan. Dahil ang mga ganyang pamamaraan ay makakasagabal sa kanyang mga nasimulang proyekto. Diba? Sabi niya, bilin niya sa akin. Sabihin mo, panoorin niya na lang si Shaolin para naman maunawaan. Sige na nga, Shaolin. Piatos ay napuna rin ng mga kongresista ang iba pang kadudang-dudang pangalan tulad ng Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, at Raimundo Nova. Lagya. Ito pala yung mga sinusumitin mga pangalan ng mga tao ni Vice President Sara Duterte. Puro pamilya pala to ng mga Sitsiria. Indikasyon kaya yan na yung confidential fund ginawa na lamang nilang Sitsiria. Matindi ang mga tauhan ni Vice President Sara Duterte. So yan yung bilin niya, ha? So mga kababayan, alam nyo na. Hindi lang yan, alam nyo, nung nakaraan, si Pangulong Bongbong, abay namahagi ng tulong. Saan? Sa mga nasunugan. Nasaan na ba yan? Yung mga nasunugan. Pakita natin yan. Pangulong Bongbong, nasaan na? Yung mga tinulungan mo na mga nasunugan. Nako, napakasipag talaga ng Pangulo eh. Nasaan na yun? Nasaan ka na? Magpakita ka na. Saan yan? Hindi ko na makita. Wait. Nasunugan. Nako. Wala yata rito. Wait, ito. Next. Nasunugan na. Asan ka na magpakita ka na? Yung mga nasunugan, tinulungan talaga niya eh. Ang dami nun. Mga kababayan. Grabe. Asan? Mga nasunugan. Wala na yata. Binura na nung aking admin. Admin, binura mo na ba? Yung mga nasunugan na tinulungan ni Pangulo. Wala na. Wala na. Sayang. Sayang naman, Hindi nyo makikita yung ginagawa ni Pangulong Bongbong. Eto na, mga kababayan, yung dami ng tao. Nakita ko lang, habang hinahanap ko yung mga tinulungan ni Pangulong Bongbong na mga Pilipino. Nako, ay grabe. Ayan, gusto nyo lumabas lahat yan? Nako po, abangan nyo. Maglalabasan yan. Maglalabasan yan, syempre. Nasaan ka na kasi? Pakita ka na. So hindi ko na makita. Sorry naman.
Pero mga kababayan, kitang-kita nyo naman dyan, nako, dami niyan, no? Lahat yan, no? Nako, lilitaw yan! Ayan, napanood nyo naman, ano? Si Pangulong Bongbong hindi tumitigil sa kakatulong sa ating mga kababayan. Ha? Kaya, alam nyo na, mga kababayan, pwede ba? Oo, itinawid ko lang tong live na to. Baka naman makalimutan nyo pang mag-like, mag-share at mag-subscribe, ha? Oo, wag nyo kakalimutan yan. Pero meron pa eh. Andali, may bonus tayo. Wait, nasaan na yan? Hop, nasaan na? Hop. Oh, eto mga kababayan, panoorin nyo. Anong kadugyutan tong pinaggagawa nyo sa simbahan? Ayan mga kababayan, oh. Tignan nyo yung mga DDS kung gaano kasalaula, mga kababayan. Oh, tignan nyo ha, pakinggan ninyo si ate ko. Mga DDS, anong kadugyutan tong pinaggagawa nyo sa simbahan? Unang-una, hindi na nga kayo umattend ng maayos na mass, hindi kayo tumatayo, hindi kayo lumuluhod, yung mga paa nyo nakataas pa sa upuan. Diba? Tapos, imbis na makinig kayo sa misa at mag-participate kayo sa misa, ginawa nyong tambayan yung simbahan. Yan po ang nangyari dyan. Paano mga wala namang mga modo yan? Diba mga kababayan? Ano pang aasahan? Kung yung mga DDS walang modo. Oh, binabo yung simbahan. Yan, may mga nagse-cellphone, itong mga ito nagchichismisan. Ayan, nakikita niyo po ba? Nagchichismisan. Nakaka-istorbo kayo ng churchgoer. Oo nga. Wala kayong mga respeto. Sa bagay, hindi na ako magtataka. Kasi nga si Digong, di niya naman nirespeto si Jesus Christ eh. Oo nga, di ba? Tama ate, sige tuloy. Minura niya nga ang Santo Papa eh. Oo Manang-mana kayo sa tatay niyo. Tingnan yung ginawa niyo sa simbahan. Gawain ba yan ng matinong tao? Tingnan yung ginawa niyo. Taong grasa. Oo, mga taong grasa yan eh. Oh. Itong isang ito, tingnan nyo itong isang to. Nakatalikod pa sa altar. Oo nga. Tama ba yan? Tama ba yung pinaggagawa nyo? Oo. Tapos sasabihin nyo, maka-Pilipino kayo, makabayang kayo? Oo nga. Hindi nga kayo marunong rumespeto sa karapatan ng ibang tao, sa reliyon ng ibang tao? Kaya nga, kasi nga ganyan sila. Hindi yan marunong talaga silang rumispeto kasi kung marunong yung mga yan, dapat nirespeto nila si Pangulong Bongbong. Oh. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Oh, di ba? Sabi ko rin niya. Mga kababayan, kita nyo naman kung ano mga itsura ng mga yan. Ha? Nakakahiya. Nakakahiya. Di ba? Ewan ko ba sa mga DDS na to. O, panoorin nyo ulit. Baka hindi nyo nakita. Mga DDS, anong kadugyutan tong pinaggagawa nyo sa simbahan? Unang-una, hindi na nga kayo umattend ng maayos na mass, hindi kayo tumatayo, hindi kayo lumuluhod, yung mga paa nyo nakataas pa sa upuan. Tapos, imbis na makinig kayo sa misa at mag-participate kayo sa misa, ginawa nyong tambayan yung simbahan. Yan, may mga nagse-cellphone, itong mga ito nagchichismisan. Ayan, nakikita niyo po ba? Nagchichismisan. Nakaka-istorbo kayo ng churchgoer. Wala kayong mga respeto. Sa bagay, hindi na ako magtataka. Kasi nga si Digong, di niya naman nirespeto si Jesus Christ eh. Minura niya nga ang Santo Papa eh. Manang-mana kayo sa tatay niyo. Tingnan yung ginawa niyo sa simbahan. Gawain ba yan ng matinong tao? Tingnan yung ginawa niyo. Sakit mo naman magsalita. Sakit niya magsalita. Itong isang ito, tingnan nyo itong isang to. Nakatalikod pa sa altar. Tama ba yan? Tama ba yung pinaggagawa nyo? Tapos sasabihin nyo, maka-Pilipino kayo, makabayang kayo? Hindi nga kayo marunong rumespeto sa karapatan ng ibang tao, sa reliyon ng ibang tao? Oo nga. Shame on you. Shame on you. Diba? So ngayon, alam nyo na pag-uugali nila. Shoutout po sa inyong lahat ha. Pasensya na kayo. Oo. Dahil hindi ko kayo na shoutout isa-isa. Pero bukas, promise ko, cross my heart,
May shoutout kayong lahat ha. O ngayon mga kababayan, dahil ako'y pagod, oo, dahil ako'y nagtrabaho, pagkatapos ng live ko kanina, tuloy-tuloy yon. Ang dami kong ginawa mga kababayan, nag-drive ako, pumunta ako doon, meeting dito, meeting doon. Nagbuhat ako ng kung ano-ano, para pandagdag sa panggastos ko. Kanino? Dalawa lang naman kami ni Jen Angeles. At saka yung aso namin eh. So mga kababayan, magpapaalam na po ako. Sana, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kakalimutan ng like. Paabutin nyo naman ng 1,000. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!